Aaminin nyo man at sa hindi, hanggang ngayon, mahal pa rin ng mga Pilipino ang mga Dutertes. Hi, hi, hi! Alam niyo mga kabilas kung bakit mahal pa rin ng mga Pilipino ang mga Duterte? Mula kay PRRD na naging presidente ng ating bansa hanggang sa kanyang anak na si Sara Duterte na naging vice president ngayon ng ating bansa mga kabilas. At pilit pinapaalis ngayon sa pwesto ng mga makakaliwang grupo mga kabilas. Magsasalita ako bilang Pilipino dahil isa ako sa bumoto sa 32 million para maiupo si Sara Duterte bilang vice presidente. Ngayon, hahayaan ba natin na siya ay basta lamang aalisin ang mga kakaliwang grupo sa mga walang basihan ng kanilang reklamo? Tayong mga Pilipino ang nagluklok sa kay Sara Duterte para maiupo bilang vice presidente. Kaya mayroon tayong karapatan na magsalita sa panahon ngayon na ini-impeach na siya, mga kabilas. Tingnan nyo naman ang mga taong nagtatanggal sa kanya sa pwesto. Isang pare na sa simula sa 15 years old ay mayroong karanasan sa pagdudroga noon. At ang mga taong galing sa kulungan na ang kanilang kaso ay droga, mga kabilas. Mayroon tayong karapatan na magsalita dahil dayo ang naglagay sa kanila sa pwesto. Ngayon, hahayaan lang ba natin na basta-basta siya aalisin ng mga taong wala pang napatunayan sa ating lipunan? Alam niyo kung bakit minamahal ng mga sambayanang Pilipino ang mga Duterte? Dahil nakita natin ang kanilang pamumuno na walang bahid ng korupsyon mula kay PRRD na naging presidente. Nakita natin ang kanyang mga proyekto, yung Build program. Bumaba man si Tatay Digong sa kanyang pwesto, ngunit marami po siyang napatunayan. Lalong-lalo na yung drug on war. Sino nga ba ang tunay na nakinabang ng kanyang drug on war, mga kabilas? Tayong mga mahihirap na mga tao. Tayong mga Pilipino, mga kabilas. Tayo yung unang nakaramdam ng pagbabago nung nagkaroon ng drug on war tukhang sa ating bansa. Tayo ang lubos na nakinabang doon, mga kabilas. Kaya hindi nila makailayan, mga kabilas, kahit gaano man yan nila ka-propaganda ang kanilang balita sa mainstream media, ang sambayan ng Pilipino gising na at hindi natutulog. Nakikita na ang nangyayari sa ating bansa, mga kabilas. Maaring maraming namatay, maaring maraming naapektuhan na mga inosente sa drug on war, mga kabilas. Ngunit, bakit nga ba sila naapektuhan? Dahil ang iba, isa sa kanilang pamilya ang may kasong droga. Alam niyo mga kabilas, ganun talaga dito sa ating lipunan. Gumawa ka man ng mabuti, marami pa ring taong mapupuna sa iyo, lalong-lalo na kapag hindi nila gusto ang ginagawa mo. Dahil hindi sila nakikinabang. Pero ang tunay na nakikinabang, tayo na mga mahirap na mga Pilipino. Kaya sumasaludo ako sa mga Duterte na namuno ng ating bansa na sa hanggang ngayon, pilit pa rin sila niluluklok ng sambayan ng Pilipino sa kanilang pwesto. Kaya hindi natin makaila na maraming nalungkot at naluha nung bumaba si Tatay Digong sa pagka-presidente, mga kabilas, sa pagtatapos ng kanyang trono sa ating bansa. Dahil nakita naman natin ngayon ang nangyayari sa ating lipunan. Talamak na droga, talamak na dumi, mahal na bilihin, punong-puno ng ayuda. So yung mga Pilipino, hindi na nagtatrabaho, naghihintay na lang ng ayuda, at ang iba, sinusugal, binibisyo. Yun yung tunay na bagong Pilipino.